Dynamic Kids and J12 service. Last Sunday service, Teacher Ruby Jane shared the story of Cain and Abel. The Cain and Abel story recounts what happens to Cain and Abel, who were the two sons of Adam and Eve. The story of Cain and Abel teaches us to give our best to God, take responsibility for our actions, respect others, and handle anger in a healthy way. Minggo natunan ako unsa jud ang Biblia na naay duha ka parte ang Biblia, ang Old Testament ug ang New Testament. Naay gift si God sa sa Old Testament na kinatulong siya pag kailangan nato. Dynamic Group. Experience meaningful fellowship and grow in faith by joining our Dynamic Group, where we learn biblical principles together as a family of Christ and apply in our family, friends, and loved ones. Tap your leaders now to be a part of this journey. Start your day with spiritual growth and reflection. Join our morning devotional every weekday from 5 a.m. to 7 a.m. online via Zoom. Let's seek God together in the quiet time of the morning. Unity is the gift of God in the church, and He gives it to those who follow His laws. So kung united ta, katagan yun ta ani nga gift ni Lord, nga mag-operate ni tanan nga gift nga iyang gi-mention earlier. So, mao na nga ang pinaka-importante nga gi-mention niya diri sa verse 22 to 25 is kailangan jud nato nga i-esteem nato ang mga weaker members and the common members, the poor members, yang gingo dia, and the unattractive members. In terms of kanang speech or less gifted na mga tao, nagpagtagad, courage, at the same time i-honor pud nato kining mga weaker na members nato or dili kayo makita sa pulpito nga mga members. We need to give them equal value in the church of Christ. Then there is no division. And we are now in Spotify. Listen and get your own portion of revelation in the book of Matthew, Mark, Luke, John, Acts, the book of Romans, and 1 Corinthians. Shalom! Life Restoration Program of RRCY and Bahay Pag-asa. Get involved with our church missions each week as we connect with young people in rehabilitation facilities such as Bahay Pag-asa and Regional Rehabilitation Center for Youth, providing them with hope, support, and a journey towards healing through faith. Your substance greatly helped this youth in need. Thank you and God bless. Dynamic Church held its first youth empowerment this year at DRD Campsite, Cadalian, Davao City. The session begins with recognizing God's unique design for each individual, embracing the nature of God in the lives of the youth. Inner healing was also shared, and we've learned that it is the key in overcoming past wounds, bringing peace and a fresh perspective in life. The topic was about the Holy Spirit providing the power to face challenges, guiding and empowering youth to live boldly for God and serve others.
During devotional, the youth were also strengthened with their relationship with God through reading, discovering, and applying what we've read and meditate in the Bible, aligning our life to the nature of God written in the scriptures. Guys, si Desiree Rivera Angap, call me Des lang, 15 years old. Then, guys, dako jud kay ko pasalamat sa Ginoo nga naabot siya sa kuha. Then before, kusog kay ko miinom sa garilyo, musupak-sapak kay mama, papa, then muli sa tungang gabi Then, dako jud kay ko pasalamat, Lord, nga naabot si papagad sa ako ang kinabuhi. Dako kay ko pasalamat kay Lord, nga gibag-o ko niya. Thank you, everyone. Mahimbundag sa tanan, ako day si Josephine Ago, 37 na akong edad. Sa wala pa ko nakaapil og youth empowerment, daghan kayo pagsulay akong kinabuhi. Sa una, kami magsuon, magsigi mig-away, ug akong mamagpapa magsigi pug away. Wala na ko kasabot sa mong pamuyo. Sa diyang nakaapil na kog youth empowerment, gibag-o sa Ginoo akong kinabuhi ug nakipag-istorya ang Ginoo sa kuha. Ang gisulti sa Ginoo sa kuha, ang kinabuhi dili sayon apan nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Dili ko kayud kamo biyaan ug talikdan. Mauna ang gisulti sa Ginoo sa kuha, dako di ko pasalamat nga iya kong gibag-o ug karon nagabasa na kog Bible kada buntag ug kada gabi ug nagaampo na pud ko ug dako pud ko pasalamat nga nag-ani sila Kim ug Kuya Jitro nga nagadi-group sa mua. Everyone, ako di si Agwan Jael April, stand for Kolot. Ako at 13 years old. Ang nagbuhat sa Ginoo sa kuha is nakubag ko niya sa una ko suki kumingan sigarilyo. Then, magsigig laag, supa ka supa. Tong yabrihan ako asuka sa ilen, nabot sa kuang nimo dili na ko nagainom, dili na ko nagalaag, and dili na bugil ko gato magtubag sa akong binikanan. Maura po to, ningtyo. You've all your fear and all your self-loathing. You've all the voices inside of your head. You've all the shame and reproach of your failure. It's time to own your belovedness. You've all your past and how it's defined you. You've owned everything. It's time to hear what your Father has spoken. It's time to own your belovedness. He says you're mine, a smile when I made you. I find you beautiful in every way. My love for you is fierce and unending. I'll come to find you, whatever you're just not enough. You've been so blinded by all your comparing. It's time to own your belovedness. He says you're mine, a smile when I made you. I find you beautiful in every way. My love for you is fierce and unending. Whatever it takes.
It's time to own your belovedness. Kinsa excited next na renewal of vows? Excited na bang tanan? Ako grabe ko na-surprise ko sa game ni Lord sa matag-usang mga couple. Come on, again, can we give our hands to the Lord? That's why next marriage restoration, be prepared. Katong mga wala pa naka-renew sa ilang vows, or you're married for how many years na, and need jud nato ni, no, nga ma-renew jud ato ang vows. Kay basin pag ninyo ba sulti lang ka sa imong vow, pero ang imong isip dito na sa inyong handa, kung musakto ba ang inyong handa o dili, ana nya wa jud nimo ginamin ba ang imong gi-vow sa imo ha, nga witness kayo ang Ginoo sa imo ha. At the same time na ang mga people ninang nimo nga naka-witness sa imo ha, then wala jud na nimo ginamin, no. Ang Ginoo jud ang si tawag ani, siya jud ang nakabalo sa imo ang gisulti. Even malimtan man nimo, pero ang Ginoo nakabalo siya sa imong gi-vow sa imong wife. And mas maayo jud nga ma-renew jud nato ang vow. Kay even kami sa akong wife before na mo naghihimo diri, nag-renew na ako sa akong vow sa akong wife dito pa lang sa balay. No. So let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for what you have done to us, especially, Lord, for the past few days nga marriage restoration. We thank you. Ikaw, Lord, ang naglihok. And Lord, we just want to continue to lift up to you all these couples. Even, Lord, katong mga couple nga napo dinhi, ikaw ang mag-restore always silang marriage. Because you are the author of marriage. And Lord, right now, just want to lift up to you this service. This is your service, Lord. I ask for your anointing. Give us wisdom to apply everything na ma-receive na mo. And Lord, I ask you also na i-open mo mong heart. Kaya ikaw man nagsulti, Lord, that you will speak to those who open ang heart. In Jesus' name, amen and amen. So today, just want to share to you continuously katong mga gi-discuss na to about on how to receive favor from the Lord, because this year is a year of God's favor sa ato. And of course, kung favorable ta kay Lord, naa jud siya always sa ato. Mo help, siya jud ang mo find og way sa ato nga naman He is with us. And for us to have favor from the Lord, number one, kailangan jud nato og fear of the Lord. Kailangan jud nato og reverent fear, pasabot nga naa jud kay respeto sa Ginoo para ma-receive nimo ang favor from the Lord. And last service, nag-share akong wife nga we need to have a pure heart para kita maka-receive tag favor from the Lord. And today, I just want to continue for us to have favor from God, from the Lord, or we receive favor from the Lord. For us to receive favor from the Lord, we need to have humility in our hearts. The Bible says, 1 Peter chapter 5, verse 5, in the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility towards one another, because the Bible says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Wala siya nigingon nga God shows favor sa mga hambog. Ningon siya nga tabangan ka sa Ginoo, hatagan kag grasya, hatagan kag pabor kung ikaw mapaubsanon. Magtingala ka karon, magsige kag pangayo sa Ginoo, sige kag pray, pero hambog man pug kapod. Mo na magtingala ka, bugat lagi among pamilya. Wala man ang humility. Mingnan ka sa Ginoo, magpaubos ka, magpasaylo ka sa imuhang bana, pasaylo sa imong asawa, dili man. So asang favor ninyo karon? Mo nang reminder ni sa ato for us na ma-receive nato ang favor this 2025, kailangan nato ang humble nga heart, or the rest sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan, maintain jud nato ning humility. Amen.
Then, yun niya sa Isaiah 66 verse 2, has not my hand made all these things? Kinsa may naghimo sa kalibutan? Ginoo. Kahoy, tanan nga siminto nga gipatukod di mo sa imong balay. Ginoo na tanan. Sakyanan sa Ginoo na tanan. Amen? Asa maday kumukuha og bakal gikan sa sakyanan. Gikan man jud na sa yuta. Asa man ka mugikang ligid ana imong sakyanan sa rubber tree man jud na siya kinsa may naghimo sa rubber tree, Ginoo, everything gikan sa Ginoo. Gi-remind lang ta karon ba ako ani tanan. Then yan na siya, so they came into being, and so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor. Mao ni akong ginapangita sa kalibutan. Even mga tao ano siya, those who are humble. So ang Ginoo di ay no gatanaw siya sa mga mapaubsanon, mga humble o kasing-kasing. And contrite in spirit, pasabutan ning contrite spirit kaning poor in spirit baka nang always nimo kay nang ang Ginoo. Managhan man imong kwarta, wa kay kwarta, always contrite imong spirit kana ganing Lord kinanglan jud ti ka. Dili ako nang naana kay kwarta, kalimot na ka sa Ginoo, nahambog na pud ka. Mo na paubos na pud ka sa Ginoo, kung wala na pud ka kwarta, mas the more na pud ka humble down. No? So those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word. Mo ni ako ginapangita diri sa DCIM. Ana ang Ginoo ba? Mo nang ginapangita nako sa Davao City. Mo nang ginapangita nako sa Pilipinas kining mga humble og heart og naay poor in spirit and those who tremble to my word kanang gusto mo tuman sa ako ang pagbuot. Dili ka gabuot-buot. Mao na yung mga humble nga mga people. Amen? Pasahon na to para sa mga Bisaya. Bisaya man tatanan. Dili ba ako man ang naghimo sa tanang mga butang? Agrita? Ang Ginoo dyan naghimo. Amen ba? Gihatagan kog pagtagad ang mga tao. Tanawa. Gihatagan na kog pagtagad. Sa ato ba, di yun katagdon kung ang bugiro ka. Gihatagan na kog pagtagad ang mga taong inobsanon. Dili mga hambugiro ng mga tao. Then, yan ko diya, mahinulsulon. Nagkamali man ka, may pasaylo sa Ginoo. Amen ka ng Lord, di lagi na ko ni kaya. Poor ang imong spirit. Hinulsulon ka. And adunay dakong pagtahod sa kong pulong. Kanang inigbasa nimo, kanang pag-attend nimo sa Sunday service, giingnan na ka nga, ang Ginoo nangita og mga humble. Paggawas nimo, nag-away mo sa imong asawa og bana. Humble may giingon dito sa Ginoo sa kuwa. Humble jud ka. Mao na gipangita ni Lord. Dili nga, humble di ay no. Tsa! Wala na po ka sa imong asawa paggawas. Singka na po kambuk na po ka sa gawas. Wala lagi tayo pamasahe. Wala na ka. Hambugiro man kay kadiwa kay pabor. Napa mo diha? Napa. Ano ba? Tubag-tubag po po. Yang ingon diha, Psalms 50 verse 15, call upon me in the day of trouble. I shall rescue you and you will honor me. Katong mga tao nga ga-humble down o mukol sa Ginoo in the days of trouble. Tabangan daw kaniya. Amen? And ngayon diri sa Matthew 5 verse 3, blessed are the poor in spirit. Malipayon daw or gipanalanginan ang mga tao nga poor in spirit. For theirs is the kingdom of heaven. Bisaya, bulahan ang mga tao nga nagaila, nga nagkulang sila sa Dios. Lord, kinanglan pa jud ka. Prideful na jud kay ko. No? Kinanglan jud na ko ang imong humility, Lord. Tabangi ko ani. Dili ko kapasaylo, tabangi ko. Kanang gusto sa Ginoo. Amen. Dili nga di ka makit-an, dili nga kanang ikaw na lang, dili ka mo humble down. So sa may tabo sa imo ha. Nagkulang sila sa Dios kay sakop sila sa paghari sa Dios. Amen. That's why kita mismo, wala yun tayo laing tanawon nga kinabuhi din parita mga saag din sa kalibutan, tanawa ang kinabuhi ni Kristo. Mara jud. Sa imo ang kinabuhi, number 1, have this attitude of Christ.
dapat naadjud kay attitude, na kay batasan sa Ginoo sa tibuok nimong kinabuhi dinhi sa Pilipinas or sa yuta. Yang gingon diri, Philippians 2 verse 5, have this attitude in yourself which was also in Christ Jesus. So kung nabalaka ka, ang batasan ba nimo sama sa batasan ni Jesus Christ? Compare na nimo. Like for example, ang mga tao tong una, katong nag-sail sila sa boat, no? Na ay storm, tapos na ay dagas kay nga wave. Unya karon kay kanang ang mga disciple ni Jesus Christ nahadlok na. Nya si Jesus Christ gatulog lang, kalmado lang kayo pag-abot sa storm. So kung naay problema, ingon na mong batasan. O nagpanik na ka, kita na ka dito sa mani. Dapat naa daw kay batasan ni Kristo. You need to have that attitude of Christ. Amen? So naa kay problem, kulang kag kwarta, gabalaka ka sa imong mga circumstances, whatever situations nga naka, you need to have this attitude in life. Attitude ni Christ. Amen? That's why, importante jud kayo nga basahon ninyo ang scripture, especially the 4 Gospels. No? Matthew, Mark, Luke, John. So kung tanawon ninyo nga dapat maistudihan nimo unsa gyud kinaiya sa Ginoo, the way siya mo hatag, studihan nimo. The way siya mo tabang og tao, studihan nimo. The way siya mo act sa problema, studihan jud na nimo. Ngano man, have this attitude in Christ. No. Dili nimo studihan ang kinabuhi sa imong pastor. Studihan nimo kinabuhi sa Ginoo. Amen. Kay mo man ang iyang giingon nga kopyahon ninyo ang batasan ni Kristo. Kaya ang uban awat-awaton ang mga pastor. Yes, we can imitate ang mga batasan nga maayo sa ato ang pastor nga liwat sa Ginoo. Dili ka nang liwat sa yawa nga batasan sa inyong pastor o unsa imong leader o kinsa ba na diha nga gi-entrust sa imuha ni Lord. So you need to have that attitude in Christ. That's why na kung muduol ka sa Ginoo, kailangan na imuha jud ni siyang tun-an kung unsa ang iyang kinaiya. Amen. Sa may dapat natutunan, di ba? Ingon diri, come to me, o duol ka. Na-believe na mo din gadol mo sa Ginoo. Amen? Come to me, all of you weary and heavily laden. Kamo ang gipangkapoy na. Tanaw day mong tapad kung gipangkapoy na sa imo ha. Muragwa pa man gikapoy ning mga bag-o restoration, marriage restoration. Ha? Tanawa na ba? Duol ka sa Ginoo, come to me. Unsa may purpose nga ni duol ka sa Ginoo? Unsa imong tustudyuhan sa iya ha? Yang gingon diha, Matthew 11, verse 29, yan na siya diri, take my yoke upon me and learn. Learn from me. For I am gentle and humble in heart. Wala niya gingon diha nga, dool mo kanako kay mag-learn mo unsaon pagwali. Kaya ang uban, mo eskwela og kanang Bible school, kay nag-learn sila og knowledge. Nga ang giingon sa Ginoo, dool mo kanako og istudyohan ninyo kung unsa ko ka gentle og humble. Mao na ang basihan nimo karon sa imong kinabuhi kung humble ka o dili, parehas ba mo og humbleness ni Jesus Christ. Tama mo diha? Kaya ang uban maayo kayo sa Biblia. Unya, wala sila kabalo nga ang dapat diay nimo i-learn ang humility ni Jesus Christ. Mayo ka mawali. Dili gentle. Wala. Pag-abot sa balay, singkahan ni mong anak, singkahan ni mong asawa, mayo ka mawali. Yang gingon sa Ginoo, unsa ko ka gentle. Tanawa daw mong banabe. Kung asawa po, tanawa po, no? Gentle ba na? Pero maayo na mawali. Awa mo diha. Kaya pa ba? Kaya naman, Holy Spirit sa to aron, siya may mustorya ni ron. So, you need to, dapat duha jud na. Gentleness and humility ang tun-an nato sa Ginoo. Amen?
I-learn daw nato ang pagka-gentle o humble sa Ginoo. Dili lang humble, gentle pod. So kana, pwede ba nato na i-practice, no? Kana gani nakasala tong prostitute. Kinsa man ang wala sala sa inyo ha dinhi, mao'y una mo labay, ana si Jesucristo. Tapos niya na siya dito sa nakasala. Asa naman tong mga gusto mo labay nimo? Yan na si Jesus Christ. Wala naman sila. Go. Pero ayaw na, pakasasalag balik. Ano, no? Gentle. Makasalain mo ang banang. Ikaw ha, kahit ikagulo ba? Nya, mayo mo share din eh. Dili gentle. Amen? Ana nga batasan sa Ginoo. Kay wala siya nag-ingon si Jesucristo nga pagtuon mo gwali. Tun-an ninyo ang akong pagkahambol ug gentle, duha jud na magkuyog. Amen? That's why ang purpose nga nung mo study ka sa Bible is mulid sapat sa imuha to have a humble heart. Dili mo dako imong ulo, kung dili mahambol imo ang kasing-kasing. Sabi mo diha, dili nga kanang mo debate ka ba? Mayo lagi ka mo basag Bible, dili lagi humble imong heart kay di ka magpalupig. Kay mas bright man ko nimo. Tuara. Una nga inside dapat nga humility. Dili external nga humility nga mayong buntag kaninyong tanan. Humble na siya si pastor ba? Magabot sa balay. Ang inside di mao. Inside dapat nga humility. Kaya ingon man siya, I am gentle and humble in heart. Wala niya gingon diya, I am gentle and humble externally. Humble ko inside. Nawa ninyo? Mo ninyong tunan ang internal humility. Dili ka na makita ninyo nga mga politiko nga humble kaayo karon, no? Imagine mo manglugod pa karon og mga kanang mga tao, paliguan, pangsilingan, ana parte ka humble, external humility. Di na siya mao. Naba mo diha? Internal humility, heart ang iyang gingon, dapat humble jud ka sa kasing-kasing. So unsa to? Kailangan na kay attitude ni Christ, tun-in na siya. You learn, unsa may dapat nato i-learn? Gentleness and humility ni Jesus Christ. And ikatulo is i-fix nato ang ato ang mata kang Jesus alone, dili sa inyong pastor. Amen? Kaya mangingon dere, Hebrews 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured on the cross. Tanawas Jesus Christ kung giunsa ta niya pagsakripisyo, despising the shame, no, wala na siya tanaw sa unsa pay masulti sa uban, and has sat down at the right hand of the throne of God. So dili ta, mao ni akong reminder sa inyo ha. Kay usay ba kung maayo mo wali ang isa ka tawo, makakita kag maayo mo wali sa Facebook or sa YouTube, diha ka naka-fix. Di ba yung sa Bible? You will know them by their fruit, not with their skills. Tanawa ni sila sa ilang inner life, sa ilang prutas, nga ilang may pakita sa imo, dili ka nang maayo mo wali. Amen? So you fix your eyes on Jesus, not on famous preachers. Not on pastors. Kaya ang uban, kung mawala ang pastor, dili na po magpadayon. Tinood, daghan kay mi ang nagkauban tong una, 6,000 mi sa church. Asa ka na, 6,000. Pagkawala sa pastor, 700 na rin nabilin. Sa ato pa, nakafix sila dito sa pastor, dili sa Ginoo. Madisgrasya yun ka kung diha, gina-idol ni mo ang pastor. No. Pwede ni mo i-imitate ang batasan nga naa sa imong pastor nga liwat sa Ginoo. Diba? Follow me as I follow Christ. Yan na siya. Pero dili yun na nimo pwede, nga mauna imong focus lang imong pastor.
You fix your eyes on Jesus Christ mo na kailangan dyan mo tunan ng Bible. Especially ang four Gospels. Kaya di man gistoryahan ng life ni Jesus Christ. Amen? Fix your eyes on Jesus on the cross. Di ba? Niya siya diya. Hebrews 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus. Who? Niya siya diya. Who, for the joy set before Him, endured the cross. Kung kabalo ba mo, si Jesus Christ, grabe kayang aguman niya diya sa cross. Mo na pinaka-most humiliating experience. Imagine mo, hubuan ka, tapos latuson ka, sagpaon ka, luwaan ka, pero wala yun ni-retaliate ang Ginoo. Kung na ba ka-humble down ka ron? Ha? Naba mo diha? Or gamay lang na kwan, di ba ana siya? Di ba, Jesus Christ, no, naala siya sa cross, ni bako siya, bit-bit niya yung cross. No? You need to have this attitude. Nga kanang dili manimalos. Jesus Christ, wala yun na manimalos. Ni suffer, ni sacrifice siya. So tanawa si Jesus Christ. Unya maayo yung preaching mong pastor, unya wala lagi batasan ni Jesus Christ. Naik problema sa pastor. Amen? Verse 5, Philippians 2 verse 5, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. Balik-balikon yun nato ni. So, akong i-share sa inyo unsay mga steps to humility. Kay si Jesus man natong model para makapadayon jud ta nga humble. Excited mo? Kanang para dili ka magpadayon nga hambog. Magpadayon ka nga humble, si Jesus Christ man ang motong model, tanawon daw nato si Jesus Christ. Sige. Philippians 2 verse 6. Who, though He was in the form of God, He did not count equality with God a thing to be grasped. So ang number one, para ma-maintain nato ang atong pagka-humble, do not grasp any position and think highly about yourself. Tanawan nimo si Hesukristo, equal unta siya sa Ginoo. Pag naog niya diri sa yuta, wala siya nagpaka-equal nga Ginoo. Nakuha ninyo? So, kita mismo diri kita dili ka dapat magpaka-importante. Dini sa simbahan, or maski asa ka, dili ka kanang tungod sa anak ka sa dato, na equal ka dito sa ang imong tanaw sa imong sarili is hari-hari ka ba? Murag ngingana, no? So, pwede di ay na, kining position jud nato ang makalid sa tua og prideful ta. Naba mo diha? Mutaas imo ang rangko, nahimo na kang hanginon. Tama? Di ba? Mabantayan mo, nayuban nga, dili jud magpatawag og kanang pastor. Nami ana tungo na mga bisita, puro mga bishop. Hinya mag-serve mi ana nila. Pastor, ito po, kumain na pa kayo. Don't call me pastor. I am bishop. Kuya waro ba ani? Don't call me pastor jud. Bishop jud ay bishop. Serve ka no? So, ang ilahang posisyon maunay nag-lead sa ilahang na imong prideful. Nya si Jesus Christ, wala siya na equal. Wala niya gidala ang iyang pagkaginoo. Nga anak siya sa king dinhi sa yuta. Imagine mo, 'di ba kung anak ka sa king ka mo dapat mo asta. Tama? Pero diri he humble down himself. Naba mo diha? Tabantayan ninyo. Tong iski chairman pa, manilhig. Pagka barangay chairman, bugiro na kaayo. Unsa man din nalahi lagi mo ang batasan na pagka chairman nimo. Abo diha? Pagka konsehal nimo maayo pa. Pagka mayor na lahi naman. Lahi na lagi ang batasan ani, nahimo lang ang bugiro ni. Abo mo diha? Unsay problema? Ang position ang nag-lift up sa iyaha.
Ang posisyon maunay nigdalag hangin niya. Nahimo siyang prideful. Naba mo diha? So, ayaw i-allow ang posisyon nimo nga mag-dictate sa imuha. Naba mo diha? Ang bitaw ang uban, may silingan dito. Kanang gamay lang na kuha, na siya, wa ka kailan ako? Ay sir, ano siya? Dili ko nimo tawagong sir, kernel ko. Kuyawa, oy. Ay, kernel. Pero retire na god. Kernel. Ang posisyon nila nagdalag hangin. Mauna nga, do not grasp any position and think highly of yourself. Maski asa ka nga posisyon nga gidala sa Ginoo, be humble down. Ayaw iyalaw nga manager ka, mura na ka Ginoo sa imong pagka-manager. Ayaw na ka ng taas ka nga rangko sa opisyal, mura na ka Ginoo. Si Jesus Christ, gani nga anak sa Ginoo. Nag-humble down gani pag naog din sa yuta. Muna nga sample ni Jesus Christ nga awaton nato. Lesson ni sa atua, nga karon humble pa kay ka. Pag abot nga na kay kwarta, mugiro na kay ka. Kang kadaghanon sa imong kwarta, mo nagdalag hangin sa imong ulo. Katong namaktas pa ka, humble pa kay ka. Pag abot sa sakyanan, di na po ka mo pasakay. So may problema. Ang imuhang possession, nagdalag hangin na sa imuha. Napa mo diha? Ang lisod pa dyan ang uban, no? Kanaganing nakadikit lang og taas og rangko. Mura po sila og boss nila. Muasta, grabing hangin. No? Pero ang boss nila, mas humble pa sila. Kuha na ninyo. Mo na delikado di ay nga ang posisyon nimo or kanang imong posisyon, diha nimo i-base ang imuhang status sa imong kinabuhi ba? Maintain lang di ay nimo dapat ang humility. Amen? Taka anak nila Henry C. Sabay mi ana sa conference sa Singapore. Nagputi lang in tawon og t-shirt. Kaana pa jud. No? Kanang relax na kayo may mga may mga bodyguard. Tapos wala kanang si Henry C. Jr. Imagine mo isa sa pinakadato. Dili pero mga humble. Grabe ka humble. Kita na ako na sila. Dato man ka, madato man jud ka, pero mag-humble lang ka. Amen? Kay karon gamay pa, bugiro na kay ka. Saan? Pagdato na lang. So lesson ni sa to nga do not grasp any position and think highly of about yourself. Ikaduha nga example. Take the form of a servant or a slave. Si Jesus Christ, but He emptied Himself. Wala niya gitanaw nga king siya, anak siya sa king. He emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Pag naog ni Kristo din wala siya ni asta nga king. Niasta siya as servant. Anak po dapat ang imong batasan, hantod mga matay ta din sa yuta. Take a form of a servant. Niya na siya diya. No? Kaluma mo nga, ang slave is the lowest level of humanity. Ang slave, kanang, kanang ulipon, slave. Muna ako always yun na ako ni gina-maintain para ma-check ang humility ba. Maski asa ko muadto mi ugwan, muadto mi og mga mission, magluto ko, magserve ko, ngano man para ma-maintain ang humility. Dili nga kanang napastor na ka, bisita ka dito, ikaw po magpa-serve pod. Ay ana. O gina-remind ako mga kauban, huy pagtuon mo serve. Dili nga kanang busing na kay ka, kay ang uban mahimong bishop, mahimong kanang taas og rangko, serbihan ko ninyo. Dili nakaliwat sa Ginoo. Amen? Si Jesus Christ nag-serve, gihatag niya yung kinabuhi sa atua. Muna, you need to
Mo na ginatudluan jud ni mga leaders dire, always serve. You serve, you serve. Kagabi na ako gistoryan, you serve. You serve. Anak ko. Amen. Serve nimo tanan kung unsang naa ka. You need to maintain that level of being a servant. Amen. Maski unsang posisyon ka, maintain nimo ang pagiging servant nimo. If you want to be great among you, you must be the servant of all. Amen? Muna sa inyong mga anak, pagtuon mo serve sa balay, tuon mo hugas o plato, tuon mo silhig diha. Problema, kung narabaho na, nanay kwarta, uy, mura naghari. Di na masugo ni mama, di na masugo ni papa, kay ang ilahang trabaho, maunay nagdalag hangin na sa ilaha. Ay pray, wala na din eh. Wala. Kay servant tanan. Amen? Naba mo diya. Pero kung naa ka din sorry Lord. Ano na lang ko diretso? Good, sorry Lord. Na murag ni tubo ng hangin sa kong ulo. Ano na good. Kay katulas tong una ba nga servant kay ka kay ala. Grabe kay ka manilhig sa balay. Ano na good. Sugon. Unsa pa isugo nimo ma? Ha? Unsa pa? Ha? Nanay kwarta, anak kay trabaho, di na ka masugo. Awata si Jesus. Anak sa hari, pero gi-maintain ang pagka-servant. Always look for opportunity na makaserve ka. Even din sa church. Dini. Ano di ay kung naman ko'y talent pastor nga ka nang mulukot lang og wire. Di pag human sa service, lukot-lukot ka og wire, di serve. Amen? Naman mo diha, kailangan natog multimedia. Maayo ka mo edit-edit si mong TikTok. Di serve. Amen? Na maayo ka mo gitara. Pil-apil ka diya sa mga rakista diya, unsa ba? Diri i-serve. Amen? Serve gani ka sa kalibutan, diri ka sa Ginoo, i-serve nimo para maka-lead sa mga people. Pakpakan nato mga worship team nato, beng. No? Thank you Lord sa kinabuhi sa tong mga worship team. Kuyaw kaayo no. Tung una gagmay kayo mga syakit. Munglaw pa karon. Maka-anak ko ka worship, kahilak ko ka worship ba, Lord. Salamat jud kayo ani nila kay gipang-serve nang ilahang mga skills, no? Maintain that servant nga heart. Maski unsay imong posisyon, madato man ka, unsa man imong posisyon sa kalibutan, always maintain a servant heart like Jesus Christ. Amen? Tanan ba din mga servant? Amen. I-declare. Kung dili servant imong anak, servant ka. Naon na lang nimo diya. No? I-declare. So, ang saon pa nato, para padayon ta pagka-humble. Die to yourself daily. Jesus Christ, Philippians 2 verse 8, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death. Para ma-maintain di ay nimo ang humility, always ka mo obey sa gusto sa Ginoo, dili imong gusto. Saban diha? Mo na pasabot ana, you die to yourself. Kana ganing gustuhon nimo, pero ang Ginoo dili gusto. Gustuhon nimo di magpasaylo, ngayon naman ko sa Ginoo magpasaylo. So inguna na jud di ay, unsa man di imong gusto, Lord? Always jud ka nga mumatay sa imuhang gusto. Ang gusto sa Ginoo ang imuhang tumanon. That is dying to yourself daily. Same kay Jesus Christ. Ang iya kinabuhi din sa kalibutan, wala siya laing nga gusto is tumanon ang gusto sa Aman. Sama po na nimo karon kay si Jesus Christ man ang atong model. Amen ba? No? He humbled Himself by becoming obedient. Sa ato pa, kung dili ka mo obey sa Ginoo, prideful ka. Oh. So kung gusto nimo ma-maintain ka na nga heart, always seek, always i-goal nimo nga mo obey sa Ginoo. Amen? Daghan na kay tagitudlo karon.
Ang imuha jud nga heart is always mo obey sa gusto ipahimo ni Lord. So, dayon ta. Mo na gani no nga ang sikreto sa true nga holiness is humility, humility, humility. Ang tinuod nga holiness is humility, humility, humility. Walain. Dili ka ng bright. Dili maayo mo istorya. Pero, the root of all sin is pride, pride, pride. Kana. Atong tanawon, asa nagsugod ning pride. Ezekiel 28 verse 14. I ordained and anointed you as mighty angelic guardian. Kinsa na si Lucifer, Satanas. You had access to the holy mountain of God and walk among the stones of fire. Si Lucifer, makita nimo, head siya sa angels. Unsay number 1 nga naa saya? Position. Unsay position niya? Ikaw ang tigbantay sa tanan. Guard. Niya na siya. I ordained you and anointed you as the mighty angelic guardian. Ikaw ang mugard sa tanan nako nga property. Na kay katungod nga mo access sa tanan. Ana ang gihatag nga privilege kay Lucifer. Tama? Sa ato pa na posisyon si Lucifer, Satanas. NLT. NASB ba to? NLT atong una, ako lang gi-emphasize ang guardian. Then inipunta sa NASB, you were ordained, anointed cherub who covers, and I place you there. You were on the holy mountain. Diba? You were anointed cherub who cover. Na siya'y position, na siya'y mugwardya, mugard, na siya. So, he covers or guards all God's property. God placed him there, chief ruler, guarding everything. So, na position si Satanas. Tama ba? Si Lucifer. Kadua, you had the seal of perfection and full of wisdom and perfect in beauty. So, si Satanas, puno siya og wisdom. The same time, good-looking po si Satanas. Mo na pagbantay mo sa mga good-looking. Tanawa? Ito na po tag-artista ron ba? Madagang kayo nag-comment karon dito kay Jam na pod. Ito ay nakulatahan nga DJ na pod. Mabitaw nga wa ko ni pili og good looking. Kaya good looking ana po lang mga comment sa uban kay di ta mo kumpiyansa ani good looking, mabungi yung taan ni mga mo uban. So si Satanas na siya posisyon, puno siya wisdom, at the same time beauty. Tama? Then you were blameless Satanas. Why kasaway siya? In your ways from the day you were created until unrighteousness was found in you. Malisod jud kaayo ka ng feeling nimo blameless ka kanang wala kay sala. Pwede din na mag-lead sa imo og pride. Unsay nahitabo kay Satanas, kay Lucifer? Your heart was lifted up because of your beauty. Nidako na ang imuhang pride tungod sa imuhang pagkagwapa o pagkagwapo. Nahimo na kang hanginon tungod aning imuhang good looking. Mo yang gigon daw. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom by reason of your splendor, pati ang wisdom niya. Gilift up siya, aning wisdom. Ang iyang pagka-bright, mao ni dala sa iyang pagkahanginon. Himong prideful. Then, sige mo siya, I cast you to the ground. Mo na, 1/3 sa mga yawa, na diniron. Tanawa day mong tapa, dili na siya mao.
Wala na dire. Oh, mo na, I cast you to the ground. I put you before kings that they may see you. So, ang root of all sin that came in the universe is not external. Kung dili, niya na siya dito, external sin, it's not external sin. Before God put Adam and Eve on the earth, it is internal, in the heart. Ang sala nga naa jud is internal sa heart ni Lucifer before man nag-form si Adam and Eve. Nakuha ninyo? Kaya mangingon diya, the heart was lifted up. Nibukad ang atay ani. Nipimo ng prideful tungod sa iyang posisyon, tungod sa iyang kaalam, tungod sa iyang beauty. Oh. So tanawa daw kung nahambugiro na ng imuang tapad kay naanay posisyon. Wala. Amen. Kailangan i-maintain mo. Dili dapat makalift up sa imuha ang posisyon. Amen. Sa iyang gingon diya, his heart was lifted up with pride in his beauty. Oh. Mauna, mahimo kang prideful kung moingon ka nga mao bitaw ang cause karon sa mga away-away. Oh, nay mga vlogger mo yun, mas gwapa man ka ana niya. Muna na mas gwapa man pugkupod. Wala po tong isa. Away, walay humility nga naman, pride in his beauty. Naba mo diha? Even sa inyo din eh. Mas taas makagpilo ka ana. Oh. Mas gwapa jud ka. Oh, pride in beauty. Nga naman, di man ka magpapilde. Patas anay kuko. Pwede di ay maka-lift up sa imuha ang beauty. Klaro? Tama mo diha? Oh. Ay, Diyos ko, kuhan, mana ka na, ay, Diyos palupig day. Na ako'y kailangan mo. Mapataas pa ka ng eyelashes diha. Gamay ra ng iyaha. Dungaga na to ng imuha. Mura kag kabayo, ana, or mura kag kabakamil, as na kayo, ana. Palupig, hindi magpalupig. Pride in beauty. Muna'y cause sa mga away. Pride in his wisdom or knowledge. Oh, daghang kay mga pastor kaaway po dron. Ngano man, ang ilahang wisdom, nag-lift up sa ilaha. Di magpaplupig. Wala kasabot sa Biblia. Ako, mao ni bersikulo. Ato ara. Pride in knowledge. Oh, kita ninyo, ang away? Tanato dito sa kwan, dito sa San Pedro, tuara hapit maglilinaparuhay ng ubang pastor. Ngano man, di magpalupig og knowledge, pride in his knowledge and wisdom. Kay kinsa ni nga batasan? Kay Satanas. Naba mo diha? Ang uban mo yung mas balaan ko kaysa ikaw. Tuara. Mao gani na mag-asawa, no? Ang cause pod sa away is pride in knowledge. Mas daghan kog naibawan. Dugay na ko nanimba. Ikaw bagura. Tuara, away na. Pride in wisdom. Karon nakabasag Bible ako. Dugay na ko. Pabalik na gani ko na pod sa Old Testament ron. No? Pride. Pero wala ginabagoy mong batasan. Nalagi ka ana. At least karon ba na nakaisingil na ni mong asawa? Ayo, ana. Sweetheart. Ana ka no? Ayaw i-allow ang imong knowledge o wisdom mo lift up sa imuha. Amo diha? Next, pride in his position. Diba? We recognize our position in the church. Oh. Ako'y pastor din eh. Oh. Ang imong position nag-lift up sa imuha. Bishop ko. Oh. Asa ka ana? Kuan man ko core ko din eh. Oh. Pride in position. Oh. Mas famous ko sa imo Oh, that's all pride. Mo na all root of sin. Pride. Oh. Tamo diha? Mo na nga kadaghanan gaway-away pati sa mga politiko karon.
Di ba? Pride sa posisyon. Oh. Ang usa, makauna-una nga, mas powerful pa ko nimo. Mo nang isa. Nauman naman nimong termino. Unya karon di po magpalupig ni isa ako'y nakapwesto. Puro posisyon ang giawayan. Mo nay cause sa away. Kita niyo? O nagabangi ay na ididiis nga diri nga kuan nga team, nahabog BBM nga team diri gaway-away ni sila. Ngano man puro pride in position. Nga mas corrupt ni nga posisyon kaysa tong una ana. So mas gina-compare nila ba nga mas righteous ning usa, ang isa mas dili oy mas righteous me. Kamo ang mas corrupt. O di unsa na itabo away. Ngano man pride. Pride in position mo. May problema sa tong nasod. Way magpaubos. Oh. Ang usa maghuna-huna, unsaon panaugon ning usa. Ang usa pod mapanaugon pod ning usa. O ngano man posisyon. Ang posisyon ang nagtaas sa ilaha. Ay pre masabtan nimo ni. Pag abot sa panahon ikaw senator, congressman, dili ang posisyon ang mo lift up sa imuha. Amen. Napa mo diha? Kabalo ba mo nga one of the great work that God will do to us after na born again ka is to bring us down to zero in our life. Walaon ang imong posisyon para mambul down jud ka. Mao bitaw nang uban nga prideful kay tong una na wala bitaw ang posisyon karon. Gusto gyapon balikan to ilang posisyon, pero wa sila kabalo nga ang kana di ay nga naitabo sa ilaha, ginambol down na kani Lord. Pag-respond na. Ayaw isaka ang imuhang lawas balik dito sa imong posisyon nga nahuman na kayo, humble down dito to the Lord. Amen. Sabi mga politiko dire. Wala na. Walaon ni Lord imong power. Walaon ang beauty. Knowledge nimo. Kabalo mo tanan, before ko atong after ko na born, pagka born again ako, gisiro ni Lord. Siguro na 10% na nagibilin kana padulong na jud zero jud ang wallet, zero tanan. Ngano man namo ko'y pride in my possession. Daghan kay kog negosyo, gisiro ni Lord para mag-start si Lord og work sa kuha. Ngano man dili man siya maka-work sa imuha kung garbuso ka. God resists the proud. Walay grasya sa imuha kung prideful ka. Mauna nga, may tabo sa imuha, magtingala mo. Sa may, kanang anong nawala lagi ni Lord. Ano man, may Ginoo ni mong kwarta. Di man ka matudluan kung daghang kag kwarta. Mauna, siruhan sa tika, sama ko dito sa kwanaw. Ay, nakoy sampula. At tatuwa na niya. Di ba? Nay manager ani tong una. Gi-hire ba? Gikag Manila, gikan siya sa abroad, Australia to siya nga kuan nga nagtrabaho siya hotel. Top caliber jud, 5-star siya nga kuan. Paila-ila sa kuha. Meet Pastor Wendell. Ano ro siya sa ato pa. Grabe na lift up jud ni siya sa iyang posisyon ba. Bilon siya nitabo. Pray ra po ko sa Lord, ikaw gud mahikap sa kasing-kasing ganito ana. Kay prideful man, di mo nagad kanang ano lang. Ala, ambal na itabo. Na-stroke bitaw. Pay 2 months siguro din na-stroke. Pagka-stroke niya, di, ngita silag therapist karon. Ya therapist man ko. Ale. Breha imong ba. Bagon bitaw na ako yung ba. Dere. Humble down, gibalik siya zero ni Lord, di siya kastorya. Na siya gusto istorya, pero dili kastorya. Kato nga time, nga zero, nga moment sa iyang kinabuhi, nangayo, yun siya pasaylo sa Ginoo. Porti niyang hilak, ikaw makahilak nga lakag tanaw. Nga nung mo abot pa makag-zero, nga pwede man ka mo humble down na sa Ginoo. Ayaw na i-allow karon nga masiro pa ka para ma-humble down ka. Pero ang Ginoo baya, gapaabot siya nga masiro ka.
Pero ayaw po tawo na nga ialaw nga kasakit pa ka, ay ha ka mo humble down before the Lord. Ayaw na po ialaw ka. Ako magutong una, wa ko'y panahon sa Ginoo. Tinuod jud. Kaila ko sa Ginoo, wa ko'y panahon sa Ginoo. Magsigir jud ko negosyo. Gisiro ko sa Ginoo para mutuman ko unsa man di imong ipahimo, Lord. Imo di kong pastor. Ako, Lord, wa jud ko nangandoy tawon ani nga mapastor magwali sa inyong tubangan tawon ay. Pero si Lord, gihimo to niya tanan. Gisiro niya para mo-humble down ko before the Lord. Niabot kong panahon ko, nagsigir ako hangad sa kwarto, kaya okay kwarta. Mag-ihap na lang kag butiki, pilay at pilay ni tabok diya sa sugaan ni mo kasi sa kaadlaw. Zero yun. Di ka nag-zero ni mo, diha yun ka makaingon ba, Lord? Sa may mong plano, Lord? Oh. Zero. Kabalo ba mo? Katong sa wedding of Cana, nganong wala ni tabang ang Ginoo, katong time nga wala pa nahurot ang ilahang wine. Nganong nagpaabot pa man siya nga masiro sila wine before mo tabang. Katuman nga nasiro na sila, ay ha sila ni duol sa Ginoo. Ayaw pa abuta nga masiro ka before ka magseryoso sa Ginoo. Amen? Haba mo diha? Kaya ang Ginoo paabot nga ma-humble down ka para makatrabaho ko nimo anak. Oh. Ay na pa sa ayan na paabuta nga. Wala ko'y panahon, pastor. Yan nalagi ka sa ospital. Nalagi kay panahon sa Ginoo. Muhilak na lagi ka diya, ampuan ka. Puro ampuan ka diri, abre-abre pa imong ba. Mag-worship ta diri, di pa muliw kung nanara ko. Pero kung nana kay sakit, Lord! Ginoo! Luhod pa ka? Di nakakaluhod. Tabangay ko ninyo, bay, kay mo luhod ko. Karon gani nga, way, pwede gani ka mo luhod, ya, di ka magluhod. Ano man? Pride. Naba mo diha? Zero jud. Humble jud ka. Dapat humble jud. Mao na nga, do not think too much of yourself sa posisyon nimo. Kay humble down jud ka ni Lord. Kato makaingon jud ka, grabe. Maayo jud ang ilang sales diri. Maayo paghanay. Nanguha siya chef karon na sa Gordon Ramsay na atong chef nila diri. Siya nanguha ato. Ni gwapo ang sales ani nga hotel. Tungod ato niya. Kaso lang pride in wisdom and knowledge. Siya ray nakabalo ka ng bright kayo. Wala mo tuo sa Ginoo, wala man way simba-simba. Di ka ampo. Oh. O na nga, do not think too much sa imong sarili. Zero ka dapat. Amen? Ayaw dyan mo ingon ka nga, ni-respond ko. Obedient manggod ko, mao na nagamit ko. Mas uhaw manggod ko, mao na nag-grow ko. Kana, puno pa ka ana. Dapat zero ka dapat. So gina-compare ni mo nga mas hawd ka kaysa uban. Bantog ra di gigamit ko kay mas hawd ko ani nila. Pride gyapon. Think too much sa imong sarili. Dili na gusto ang Ginoo ana. Zero ka dapat ana. That's why walay nag-grow spiritually ang uban. Ngano man nag-grow lang sila sa knowledge. They haven't grown in humility. O nawalay grasya. Puro lang kaalam. Maayo mo share sa word, but they do not grow in humility. Kabalo ba mo? Nga ang growth nga gina-recognize lang sa Ginoo is humility. Naba mo diha? Dili ang kaalam nimo sa Bible. Ang humility nato ang growth nga gina-recognize ni Lord. Kana gani mo ingon ka permanente mga Lord. Mali na pod na ako pasaylo adjud ko. Unsa pa man akong himuon, Lord? You keep judging on yourself. Kano sa man ka mo undang og judge sa imo sarili? Kanang liwat na jud ka og batasan sa Ginoo. Haba mo diha? So ang passion jud nimo while buhi pa ka is maliwat kag attitude, mag-learn ka sa iyang batasan. Ay layo pa na ako, Lord. Mao na kaingon gina-assess na ko kung sarili. Murag wa pa may 1% sa batasan sa Ginoo akong batasan. So manikamot jud ko nga mahimo jud nga murag batasan ni Kristo. Hindi ka mo ingon nga perfect na jud ka. Amen?
Sa may mga makahelp sa tuwa, ways to help us humble. Kani, na-bless ko ani ba? Ways to help us to be humble. Number 1, understand the sovereign choice of God. Kani di ay maka-maintain sa imuha or makatabang sa imuha nga mas the more ka mo humble down kung naa sa imong kasing-kasing nga gipili ka sa Ginoo. Dili ikaw ang nipili sa Ginoo. Napa mo diya? Basahin na to. Ephesians 1 verse 4. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. Sa ato pa, wala pa ka sa kalibutan, wala pa gi-create si Adam and Eve, gipili na di ka ni Lord. So wala di ay karapatan mo yung tungod manggod sa kuha, gipili na ako ang Ginoo, mabitaw na ako sa DCIM karon, dili uy. Wala pa di ka nag-exist din sa kalibutan, pinili na ka ni Lord. So wa kay ipanghambog nga ikaw ang nipili sa Ginoo. Kay mo man niyang gingon, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Naa na sa iyang isip, ikaw. Kuyawan, no? God chooses us to be holy and blameless before Him. In love. Yan na siya diya. Then, iyang gingon sa verse 5, Ephesians 1 verse 5, He predestined us to adoptions as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will. Mabitaw nga naa ka din ang uban ni mga relatives wala din tingala ka, nganong naa ka? Nganong naa ka karon sa Ginoo? Nganong nagasimba ka? Kay pinili di ay ka sa Ginoo. Amen? Muna, privilege kay ka. Kay gipili ka sa Ginoo. Mamigingon. Gipili na ti ka, maski wala pa ka din, Wala pa nag-ila imong mama o papa, kabalo na ko. Nga, ako ati ka. Gipili ti ka. Amen? That's why naa ka din, So, ayaw jud nimo ingnon nga, don't tell us na, that because I choose God, born again manggod ko, mauna na ako din karon sa IM. I-recognize nimo nga gipili jud ka sa Ginoo. O karon mangutana ka karon, tanaw di mong tapad. Nganong gipili man jud ka? Nawa di mong tapad. Naitulo ka tubag ana. Unsa? I don't know. Mao gani sovereign siya nagbuot ana. Bitaw no? Wala ba ka nagkamali si Lord nagpili sa imo ha? Wala. Gipili jud ka niya nganong naa ka dinhi. Amen. Mao na nga muingon dili jud ka muingon nga I choose God. I. Oh. Kabalo ba mo nga ang element of pride is I? Oh. I choose Christ. I found this church, I am honest, I am faithful, I serve. No? Mabitaw nga daghan nag-respect sa kuha because I serve, I am honest. Oh, mga na, I. Mao na element of pride. I know na this, puro I. Kabalo mo sa inyong ampo, Lord, bend this I into C. Nga instead nga I, may mong Christ. Lord, ikaw ang nipili sa ako. Dili ako ang nipili sa imo. Napa diya? Mao na yan po nimo, bend this I into C, Lord. Kaning ako'y nipili, ako'y nagdesisyon nga ang maborn again ko. Ako'y nidawat kang Kristo, puro ako. No, dili na mao. So you need to learn the sovereign choice of God. God chooses whom He desire. He choose you, not somebody else. Ipili ka sa Ginoo. Tanawa na lang ni si Rebecca o si Isaac. Na sila duha ka anak, tama, kambal, si Jacob and Esau. And not only this, niya na siya diha, but there was Rebecca also when she had conceived twins by one man. Ang father nila si Isaac, tama?
For though the twins were not yet born, wala pa napanganak ang twins, si Jacob and Esau. Draw, na siya diha? Basahan na ito ba? For though the twins were not yet born and had not done anything good or bad, so that God's purpose, dito, next slide, according to His choice, would stand, not because of works, but because of Him who calls you. Calls Him who calls. Tama ba? So, dili magbase ang purpose ni God sa imong gihimo dinhi. Naba mo diha? Kay wala pa daw na tao si Jacob and Esau na anay purpose si God sa ilaha. Naba mo diha? He chose you before you were born. Mo bitaw to mag-ordain ta. Gi-ordain nato sila Pastor Lloyd, Pastor Apple, Pastor Ani. Ako ba jud na, Pastor? Gi-ordain na ka tong una pa, wa pa ka ni gawas sa imong inahan. Gi-ordain na ka sa Ginoo. Gi-confirm lang nato karon. Ang ordination sa pastor is dili siya based kung naa na kay simbahan o wala. Kay mo man yang giingon, no? Not because of works. Kuha ninyo? Dili ba sabot nga, wala pa man ko sa worship team, Pastor. Wala pa man ko'y ministry. Dili ko na ang pag-ordain. Muna nga pag-ordain sa mga yun mi sa Ginoo, Lord. Tabangi may ani, di may magpataka ani o kwan, confirm ani sa ilaha. So dili jud mi makabuot ana ang Ginoo mo na magsige may pangutana sa Ginoo. No? I-confirm jud na. I-confirm na namo na si Lord, si Mark, Pastor Apple, Lord, si Jethro Lord, si Kem Lord, si Harold Lord, si Amor Lord, si James Lord, ano? Si Arnel Lord, si Kwan. Gi-ordain na mo before pa mo naa dinhi nga simbahan. Karon nangayo lang ko og confirmation na ana. Amen? God choose whom He chose. Wa tay mahimo kung kinsa iyang gipili. Dili kami namili sa inyo, ha? Amen? And dili nato ma-explain. Ngano man, nakakita na ba mog iro nga gi-explain niya kinsa tao? Kailangan ang iro muadto siya sa level sa human para ma-explain niya ang tao. Kinsa man ta karon mo explain sa utok sa Ginoo nga kailangan muadto ka sa level sa God. Kung gusto nimo masabtan unsa nang iyang plano. Muna nga magbilin jud ka when it comes to God, leave room for mystery. Dili tanan may baw-an nimo unsa man ang gusto ni Lord. Mao ganito ingon niya, di ba? Sa mao na niyang plano, di ba? Dili ni Lord sa kay Esau and kay Jacob. And it was said to her, Romans 9 verse 12, the older will serve the younger. Tinod. Gusto mo gawas si Esau, unsay gihimo? Ay ni Jacob, ni Esau, si Esau na unta mo gawas ato, gibira pa ni Jacob sa sulod pa lang sa iyang tiyan. Oh. Karon ni gawas man si Esau guna, pero naa may gingon dire nga ang older mo serve sa younger. Matuman jud ni nga purpose ni Lord. That's why karon nga naa ka sa worship team, naa ka diha sa media team, naa ka sa docu team, naa ka sa ushering team. Giordin na ni Lord sa imo, ha? Amen? Nganong galingkod ka diha, karon kabalo na si Lord, nganong naa ka dinhi para mapaminawan nimo ni, para mawala ang pagkahanginon nimo. Amen? Apil pod ko. Nauna na ko ani. Amen? I-orchestrate na ni Lord. Romans 9:15. For He says to Moses, niya siya, I will have mercy on whom I have mercy. Kuyawa, no? And I will have compassion on whom I have compassion. So, ang Ginoo maluoy siya kung kinsay kaluyan niya. Karon siya compassion kung kinsay niya na compassion. Tama? Si God ang mag-decide kung kinsay iyang kaluyan. Patay mahimo. Amen? Iyahan ni tanan. So kung ingon ana ang imuhang heart, mahambol down jud ka. Lord, ikaw man di ay ni magpagahi
or di ba na siya, remember this, all of your life it will humble us and make us grow in grace. Dapat mahimo ning reminder sa atoa ba nga God is sovereign. He chose me. Amen. Mao daw na daghan kay mangutana. Ano na sila? Many ask, ngano daw ang mga unbeliever dato? Oh, madaghan lagi mga unbeliever dato. Pero Lord, ngano lagi ang mga nagsimba sa imo ha? Kadaghanan po pripud. Kapangutana ba mo ana pod? No? Nga ba naman ka-suffer, Lord? Oh. Nganong mo ampo ko, why I pray? Wala palagi answered prayer. Ah. Nangayo kagbana, wala palagi. Ah. Why I ask? No, pwede po na nakuha mo, mangutana ka sa Ginoo. Why? Wala pa po ko'y baby. Ana, no? Paras po sa kuha itong una. Oh. Lord, why I ask for business? Wala lagi. Wala paglambo. Oh. Wala palagi ko'y breakthrough. I ask in Jesus' name. I do this, I do that. What you want me to do? Unsa daw ni siya? This is arrogant pride. I do this. I pray man, Lord. I serve man, Lord. I go to church man, Lord. Puro di I. O din arrogant nga pride. Nga naman, we think that we are somebody or we are too big in our mind to have faith. I serve. I have faith. Pro I. And we don't have little of humility in our heart that God is in control of everything. Amen? Diba? Ngayon niya sa Romans 9:18, so then He has mercy on whom He desires and He hardens whom He desires. Ang Ginoo day magpagahi gyapon sa imo kasing-kasing, siya po'y magpahumok sa imo kasing-kasing. Napa mo diya? Mao na nga ang uban hawa sa church. Ang uban wala nag-respond. Dugay na kayo di gyapon nag-respond. Dili na problema sa simbahan, dili na problema sa pastor. Ang Ginoo'y na-control ana nila, mao na wala tay. Ako di ko ma-stress ana. Amen? Mawa ka? Ako ta kang i-bless. Ano man? Pwede nga kabalo na kasatanan, ni taas ng imo ang pride mo, nagipahawa po ka sa Ginoo. Oh. Dili ako na-control sa imo, di ta ka pwede ka puson. Amen? It is God who hardened their hearts, dili ang church ang inungdan. Ang Ginoo gani gipagahi niya ang heart ni Pero, ngano man, para mailhan ng Ginoo dito sa Egypt o sa tibok kalibutan. Amen ba? He had mercy on whom He had mercy. Then, yan nakadiri, Romans 9:19. You will say to me then, why does He still find fault for who resist Him? Mangutana mo karon, ngano man nga mangita pa siya og sayop, og ilabay niya sa impyerno kung dili mo tuman sa iyang will. Nga siya raman di ay magpahumok o magpagahi sa atong kasing-kasing. May question diya. Kabalo mo unsay answer? Romans 9:20. On the contrary, who are you kinsa ka nga mangutana sa Ginoo? Oh. Amo diya? Kinsa ba ka mo question karon sa Ginoo? Oh. Who are you, O man, who answers back to God? The thing molded will not say the molder, why did you make me like this? Will it? Oh, wala jud kay katungod nga mo question sa Ginoo. Kay ngano man, di ba kanang molder daw potter, kanang nagahimo gani og kaang? Nakakita na ba mo kaang nga nireklamo siya sa tighimog kaang nga mas gwapa lagi itong isa ka kaang? Wala. Mo nagingon sa Bible. Diyan siya, oh. The thing molded will not say to the molder, why did you make me like this? So, dili di ay ni mo ikumpara-kumpara, Lord, mas taas lagi ilong aton niya kaysa ako. Oh. Wa kay karapatan mo question na sa Ginoo. Amen? Gimold ka sa Ginoo, pasalamatan nimo ang Ginoo. Amen? Lord, nganong sila lagi na ay ani? Oh.
Wapo lagi lang balay nga ako dili. Yan na pangutan na. Pasalamati ang Ginoo, padayon ka diha sa imong proseso. Amen ba? Mo gani na nga mo yung, no, ikadua, I cannot do nothing. I will end with this. I can do nothing on my own. Unsa itong una, i-acknowledge nimo nga siya ang nai-control tanan. Siya ang sovereign Lord. Inikaduha, di na ako ni mahimo on my own. Dapat nakakaani nga kasing-kasing. John 5:19, therefore Jesus answered and was saying to them, truly I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. John 5:30, I can do nothing on my own initiative. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I do not seek on my own will, but the will of the Father, of Him who sent me. Mao dapat ni ang permanente ninyo nga himuon para mapadayon ang humility nato. Kabalo ba mo? Careful mo tabang. Kay inang imo ang panagtabang, maglid di ay usahay nga prideful ka. Nga dili ka mangutana sa Ginoo. Magpray ka. Yes, we are called to help katong mga walay mga pagkaon. Pero, mangutana ka sa Ginoo, tama ba niya akong ginahimo? Kaya nga naman, basig magsige kag tunol, gisyabura ang imong gitunol. Muna si Jesus Christ, si Jesus Christ, I can do nothing on my own initiative. Nasabtan ninyo? And makita ninyo, like for example, si Jesus Christ, katong naa siya sa temple, sige siya paso-paso, nay nangayo. Kuha ninyo? Pero, lame to siya, dili to siya makalakaw, wala giayo ni Jesus Christ. Nga nung wala man to giayo ni Jesus Christ, katong lame. And nagabeg siya og money. Nga naman, dili man siya gisugo sa amahan nga ayuhon. Na di ay purpose si God, nga dili to niya ayuhon, kay si Peter og si John, ang mo ayo ato, kay pag-ayo, pagsaka ni Jesus Christ sa langit, si John o si Peter nabilin, unsay gihimo nila, pag-heal nila, 5,000 ang naborn again. Muna dili di ay ka mag-act in accordance with compassion lang. Mag-act di ay ka in accordance with the will sa Father. Di ka magbuot-buot. Muna ako, daghan na kay ko, nagbuot-buot ko out of compassion, daghan kay ko kitabangan. Magpapuyo ko sa balay o adik, magpapulo ko sa balay o kawatan, magpapuyo ko sa balay o kanang, maluoy ka ba? Kay gusto lagi ni mo mabago. Sama karon na ako'y kitabangan. No? Nga, napriso, tabang ko sa iya. Ingani. And makita ni mo, na-relate na ako sa picture sa prodigal son ba? Ang gusto sa Papa, ang gusto sa Ginoo, papobrihon ni niya, kini nga young man, para mo balik siya dito sa amahan. Tama? So, sa naitabo, grabe man dito ni siya kakanang prideful, dili humble, gigastos niya tanan ng kwarta, namurikat siya, unsa man ang iyang gimog, inom siya, wild living yang kingon. Tama? Tapos sa naitabo, hantod sa nawala na siya sa tama niya nga isip, mukhaon na siya glamaw. Tama? Pasahon na niya sa Bible. Kato di ay nga way, nga wala gipadalaan sa Ginoo og pagkaon, wala gipadadaan sa Ginoo og kanang kwarta, katong kamanghuran, mao di ay ang way ni Lord nga mo seryoso siya og mobalik sa amahan. Unya ikaw pataka lang ka out of compassion ug tabang, mura nimo gibabagan ang plan ni Lord sa isa ka tao. Naganan ni tabo na sa kuha. Ako'y tabangan nimo, ani siya. Lord, mana usay lagi kaning mga yo pa sa ilo sa Ginoo. Lord, sorry jud kayo nag-act ko of compassion. Kana lagi maluoy ka, gusto lagi nimo mabago. Pero naa di ay plan si Lord. Nga kung magpagahi na siya, mapriso na siya,
dito na sa prisuhan, naga ni uban nga kauban nato diri, tambagan nimo dili gyapon, natakpan siya bo, priso. Kanya pag-abot sa prisuhan, sinitabo, na maligya gyapon og siya bo, Bartolina na po karon. Dili gyapon magbago, dito masintensyahan ka, mapastor jud ka dito sa Dapicol. Na di plan si Lord nga ikitapon magsige kag tunol, sige kag tunol, igor ra po di suyop. Ako maluoy manggug ko, pero dili di ay tamo act out of compassion, but you act in accordance sa will sa Ginoo. Amen? Mauna ni ana si Jesus Christ, I cannot do it on my own. Sa pool of Bethesda, tama? Multitudes, sa muwag multitudes, almost 1,000. Ganong isara ang giayo ni Jesus Christ? 38 years na siya, magsigig pila dito. Ganong wala niya ang giayo ang tanan. Kasi rason, I don't know. Ako kabalo, sa plano sa Ginoo ato, nganong wala to niya giayo tanan, nganong isara man. Siyempre kung ikamo tanan, for example, naisakit, 100, naisakit, tapos naisa giayo, manindog jud mo ana siguro mo, ay, kajud na, sakit, Jesus Christ, wala niya giayo ni Jesus Christ, nga naman, ang power nga naa sa ako, ma-release ni siya kung i-allow sa Father. Mo tunguwa ni giayong 100. Nakuha ninyo? Nga ba mo diya? You do not do it on your own. Can you all stand up? Kabalo ba mo? Sa first kabalo ba mo sa una nga gistorya ni Jesus Christ sa iyang ministry? Matthew 4 verse 4. Basahan na to. But he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out from the mouth of God. Ingon ani kahambol daw si Jesus Christ. Always niya ginapaminawan unsa ang word sa amahan nga dapat niya nga himuon. Dili ka dapat magbuot-buot igsoon para di ka mapalpak. Mao nay kadaghanan sa dua, tungod kay daghan kag kwarta, you do it on your own. Tungod kay daghan kay naa ka sa posisyon, you do it on your own. Muna magkasipyat-sipyat ka. Why? Because you don't ask God. And unsa man nga habit nato nga giingon din ni the Bible says, kini ang i-end na ko sa inyo nga mahimo natong habit. Isaiah 50 verse 4. The Lord God has given me the tongue of disciples. Basahin ninyo. That I may know how to sustain the weary one with a word. Sagihin mo niya, He awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple. Igsoon, kini nga word nga akong gi-share sa inyo Ipaminawan na ako ni sa Ginoo. Lord, tama ba niya akong i-share sa ilaha? Ginapukaw di ay ta sa Ginoo kada buntag. Kabalo mo for katong restoration weekend, marriage restoration. Tig alas 2 ko pukawon sa Ginoo. Diretso. Tig 2:45, 2:44. Duha ka sunod-sunod kami, 2:45, 2:44. Pukawon ka nagsayo. Para asa di ay, Lord? Para di ay maminaw ka, para na ako isulti sa mga couple. Kaganiyang buntag, alauna na po ko niya gipukaw. Nga naman di ay, He awakens me morning by morning. Para asa man? Para maminaw ka. Kay naa siya isulti sa imo nga isulti nimo sa church. Amen? Launa, muhangyo ka sa Lord, sayo po yung kaayo. Pwede ba?
bubo gamay. Alas 3 na sad, pakauna sad ka. Excited si Lord makigstorya sa inyo ha, ug sa ato ha. That's why i-habit ninyo na. Naatay morning devotional every morning. Gusto siya mo storya sa imo ha, para na kay mahatag sa mga tao nga kastorya nimo. That's how humility mag-work sa ato ha. Amen? Can we bow down our head? Heavenly Father, salamat for your word today. Thank you, Lord. Salamat, Lord, for your word. Your word, Lord, nga nagtudlo sa amo nga ma-humble down. And wala may lain nga tunan Ginoo while we are still alive is to have that attitude of Christ. Help us, Lord, na magtuon mi nga mahumble mi sa imo and mahimong gentle. Kay ikaw man nagsulti, Lord, that we will learn from you. For you are gentle and humble in heart. Pwede ta mangayog pasaylo sa Ginoo. Kung kita dili na ta gentle, harsh na kay ta, prideful na kayo ta, mga itag pasaylo sa Ginoo. Lord, sorry kaayo. I am prideful. I am not gentle, Lord. Forgive me. And ask the Lord, Lord, help me nga ma-fix na ako akong eyes sa imo alone. Help me to fix my eyes on you, Jesus. Tabangi ko, Lord. Ug dili na ko ma-fix ang akong eyes sa akong position, ang akong eyes sa akong beauty, akong eyes, Lord, sa akong wisdom, but ma-fix ko, Lord, on you, Jesus alone. Come on, just ask the Lord to help you. Ask for His grace. Nga tabangan ka niya. Nga ma-fix ni mo ang imong mata sa iya alone. And ask the Lord, mangayo po kag pasaylo, kung kanang posisyon ba nimo ang maka lead sa imo, maka-uplift sa imo sa imong heart. And nag-lead na noon sa imo nga nahimo kang prideful. Mangayo kag sorry kay Lord. Lord, sorry kayo. Kay sometimes ang bugiro na kay ko sa akong possession o posisyon, Ginoo. Sorry, Lord. And ask the Lord that He will give you a heart of being a servant. Always. Ask the Lord, Lord, datagi ko heart to look always for an opportunity nga mag-serve. And ask the Lord, help me to do your will. Help me to die to myself daily. Nga dili ko magbut-but, Ginoo, but to do your will. And can you ask the Lord, Father, thank you sa pagpili nimo sa ako. And whatever situation I have, unsa man na ako'y kulang, Ginoo, ikaw di ay ang sovereign. Ikaw ang na-in control of everything. And help me, Lord, nga magduko sa imong will and not my will. Forgive me, Lord, kumu-question ko usay sa imo sa mga wala sa ako pasaylo ako, Ginoo. Forgive me. Forgive me, Lord. Help me to do everything in accordance with your will and not my own will and not my own initiative and not my own resources and not my own power, but it's yours, Lord, tanan. Why I'm doing this. Salamat, Lord. Here I am to say that you're my God.
altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross, and I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sins upon the cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. Thank you for your word. Help us, Lord, na ma-develop na mo, Lord, ang habit of listening, and listening to you. Listening to your word. Because we believe, Lord, that your life here on earth, you always keep on listening to the will of the Father. You are humble because you recognize the Father, Lord. And thank you, Lord, for reminding us that the greatest man of God are not the greatest preachers. The greatest man of God here on earth are those who have attitude. They keep on. Those who have attitude that keeps on asking and asking you. Salamat, Lord, for your word today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we give our hands to the Lord?